Rodrigo Duterte was and will always remain a unique phenomenon. His style of statesmanship was novel and unpalatable to many. He spoke openly, from the heart, sincerely and truthfully. I must admit that a third of the killings really happened during police encounters. And I know it because I'm not trying to pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? So it is indeed the defence case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralise Rodrigo Duterte and his legacy. Yes, Mr. Deputy Prosecutor, I used that legendary word, neutralise, so central and so essential to your case theory, because you know just as well as me that I'm using the term metaphorically. Nakakalungkot kasi parang lumalabas na ang nagsasuffer ng severe cognitive impairment ay yung abogado na si Atty. Kaufman at hindi ang kanyang kliyente si dating Pangulong Duterte. Ang dami niya yatang nakalimutan timeline. Bakit niya ipapahid? Sabi ko nga, parang ang dapat ang pangalan nito sa Atty. Kaufman, Atty. Pahid Kaufman eh. Kasi, bakit ipapahid kay Pangulong Marcos Jr.? Ang mga salang ito, sabi nga natin, as early as 2017, naka-file na yung mga kaso na yan sa ICC. And at that time, Alvin, private citizen pa si Pangulong Marcos Jr. Kung meron mang kasalanan at nandiyan sa ICC, ito si dating Pangulong Duterte, kasalanan niya yon. Dahil siya ang itinuturo na mastermind, architect, na madugo, no, na kadumal-dumal na extrajudicial killings. So, sino ba ang pumupunta sa pamumulitika? Hindi naman lumalabas yung prosecution dahil wala man lang nabanggit dito patungkol sa mga administrasyon. Kung hindi ito mismo si Atty. Kaufman na laging isinisingit ang administrasyon ngayon para lang mapagbigyan siguro ang mga pagdadrama ng pamilya Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. So, makikita mo, wala siyang denial ng patayan. Pilit lang ikinakabit sa di umanong pamumulitika, samantalang 2017 pa ito isinampa dyan sa ICC. So, ang layo walang connection dun sa patayan, in-enumerate yung mga di umanong mga incidents at mga witnesses patungkol sa patayan, tapos ikakabit niya sa di umaning pagdadala ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Yun talagang consequence noon. Bakit? May kaso sa ICC.